ay lumipas na. Narito sila ay naging bago. And ayun lang po, sana tayo ay lahat maniwala tayo sa Panginoon. Magbigay tayo ng trust. Yun lang po. Amen. Salamat po, Sister Eunice. Abirin niyo po, isang kabataan po nagpatotoo. Marami pong kabataan ngayon, lalo na po sa mga Gen Z, na maaga pa lang ay naliligaw na ng landas. Pero salamat sa Panginoon at isa si Sister Eunice, naligtas ng Panginoon. At sabi niya kanina, nakatagpo ng kapayapaan at kaligtasan. So ang susunod po, na magbibigay ng patotoo sa kanyang buhay. Isang kabataan din na napakakulit. Pero ngayon, marami nang pinagbago. Pakinggan po natin, Brother Amiel. Hello po, hello. First time ko pumunta salita dito sa labas. And then, medyo kabato pa ako. So, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Dahil, pag nahihirapan ako, like let's say, may nagdadaanan, pinipray ko lang, tapos tulog. Pag-isip ko, okay na ako, parang wala nangyari. Parang, tinulungan ako ng Panginoon. And dati, pag nagkakaroon ako ng ganyan, like problema, nagdito, ganun lang din ginagawa ko pagkatapos tulog. Ayun, nakotsensya ako doon. Tapos, nung pag-uwi ko, sabi ko, ba't di ako tinanong? Kala ko magtatanong si Paz. And then, sabi ko, nasa susunod na lang, makikinig na lang ako pag natuturo si Paz. Mapasalamat ako sa Panginoon dahil napunta ako sa church napunta ako sa church ng Christian New Family Church. And yun lang po, mapasalamat ako sa Panginoon. Thank you po. Salamat, Sister Brother Amiel. Salamat po sa Panginoon na birin yung mga kabataan po. Yung mga nauna po, pangalawa, 14 years old. At itong pangatlo, ay isa rin sa pinakamatatapang na kabataan na nakilala ko. At isa sa mga dahilan, proud ako na isa ako sa mga kabataan din na naligtas ng Panginoon. Brother Kian. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Kian na Jesus Day on the Way Family Church. Nais lang po namin kaya ng kailang mabuting na gawa at pagbabago sa aming buhay. Isa po sa pinasasalamat ko na kamurang edad ay nakilala ko si Cristo, langit tagapagligtas. At siguro po